Napatingin si Gia sa dalawang babae na nasa kanyang harapan. Pareho silang maganda, pero magkaiba ang nilalabas na aura ng dalawang babae. Yung isa nakasimangot habang masama ang tingin sa isang lalaki na nasa kanyang tabi, samantala nakangisi naman ang isang babae habang nakatingin sa kanila. Nasa interview si Gia ngayon para sa pagiging assistant ng isang mafia leader. Nahanap niya lamang ang trabaho na ito sa black website. Sa pagiging swerte nga, ang Grey Cats ay isa sa mga delikadong mafia organization. Lahat daw ng kasapi rito ay bilyon-bilyon ang kinikitang pera. Ngunit, hindi yun ang dahilan ni Gia bakit siya sumali sa organisasyon. Sumali siya dahil nakita niya ang history nito at naroon ang pangalan ng kanyang kuya Gabriel. Nasa tabi ni Gia ang isang lalaking na sumusubo ng lollipop. Mukhang wala naman itong pakialam sa babaeng pinanlilisikan na siya ng mata. Maya-maya, biglang tumikim ang babae. Nahuli pa ni Gia na umirap ito sa babae bago magsalita. Good afternoon to the both of you. I am Justin, the acting boss of this organization. And I know that you are aware that you want to become the member of this dangerous organization. Tumingin si Justin sa babaeng katabi niya. I am Jana, Justin's sister and his assistant. Since you two are fighting for the position of being the leader's assistant, kailangan yung ipakita sa aming dalawa na karapat-dapat kayo sa posisyon na yon. Pero bago ang lahat, ipakilala niyo muna ang sarili niyo. Lumingon si Gia sa lalaki nang tumayo ito. Ngumisi ito sa dalawang babae. Kung nakamamatay lamang ang tingin ni Justin, kanina pa nakahiga sa sahig ang lalaki. Ako nga pala si Astro, a normal citizen. Tumaas ang dalawang kilay ni Gia nang diinan ni Astro ang salitang citizen. Nang maupo ito, saka naman tumayo si Gia. I'm Gia Santiago. I was a member of a syndicate group named the Disciples, and I came here to apply for the position of assistant so I can extend my experience in underground world. Mahabang tugon ni Gia sa kanaupo. Mula sa gilid ng kanyang mata, ay napansin ni Gia ang panakanakang tingin ni Astro sa kanya. Nangunot naman ang kanyang noo. Hindi niya maiwasang mainis dito. I am sure that both of you are capable of being the leader's assistant, but we only need one. So, you two are now officially a member of Grey Cats, pero isa lamang sa inyo ang posibleng maging assistant habang ang isa naman mananatiling membro. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay na tumango si Astro at Gia sa sinabi ni Justin. Ipapadala ko na lamang ang simple task sa inyo. You may now go. Agad na tumayo si Gia, saka lumabas ng silid. Napabuntong hininga siya. Hindi naman inaasahan ni Gia na may makakalaban pala siya sa posisyon na yon. Mas maganda kasi kung siyang magiging assistant ng boss dahil mas madali siyang makakakalap ng impormasyon. Bukod dito, mas magiging malawak ang koneksyon niya at madali siyang makakapasok sa mga secret rooms sa hideout. Kung miyembro siya, paniguradong limitado lang ang ma-explore niya. Limitado rin ang magiging koneksyon niya. May posibilidad na hindi niya agad mahanap ang kanyang kuya. Masasayang din ang pagbukod niya kay Becca at Chad. Sinubukan kasing pilitin ni Becca si Gia na manatili sa kumpanya, ngunit mas pinili ni Gia na manatili sa underground. Para sa kanya, mas mabilis niyang mahahanap ang kanyang kuya sapagkat base sa huling impormasyong nakalap niya, noong hindi pa nawawala ang The Disciples, ang kuya niya ay isang miyembro ng isang underground group. Kaso, hindi naman pala madali mapunta sa posisyon ng assistant dahil may kalaban siya. Napahinto sa paglalakad si Gia nang harangan siya ni Astro. Walang emosyon na tinignan niya ito. What are you doing? Get out of my way. Sungit mo naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Lumabi si Astro. Napangiwi si Gia nang mapansin ang asul nitong ngipin. Dala siguro ng pagsipsip sa lollipop. I don't have time for that. Untag ni Gia sa kanilagpasan si Astro.
Meron na siyang isang kaibigan at yun ay si Becca. Pumunta lang naman siya dito para sa koneksyon at hindi para magkaroon ng kaibigan. Mabilis naman na nakasunod si Astro at muli siyang hinarangan. Teka lang, ang sungit mo naman. Ngayon ka lang ba nakakita ng poging gaya ko? Pangaasar pa ni Astro sa kanya. O siguro, kaya nilalayuan mo ako kasi allergic ka sa mga pogi. Sorry ah. Hinawi pa ni Astro ang medyo may kakapalan nitong buhok. Napahalukip-kip si Gia. Wala nga akong oras para sa'yo, Astro. Marami pa akong gagawin. Lubayan mo na ako. Akmang lalagpasan muli ni Gia si Astro nang hawakan siya nito sa kamay. Wait lang. What if tulungan kitang mag-ayos ng gamit mo? Roommate naman tayo eh. No need. Kahit mag-ayos ng kama mo? No. O kaya magtupi ng mga damit mo? No. Hinila ni Gia ang kanyang kamay, saka inirapan si Astro. What if maglaban na lang ng underwear mo? Sakto, hindi pa ako nakakapaglaban ng akin eh. What the? Napahilot si Gia sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung anong trip ni Astro at ginugulo siya nito. Ayoko nga, diba? Sana naman makaintindi ka. Leave me alone or else I will kill you. Seryosong sabi ni Gia pero hindi niya naman talaga gagawin yun. Ayaw niyang dumihan muna ang kanyang mga kamay. Ngumisi si Astro sa kanya. You can't do that? Are you sure? If yes, paano mo naman naisip? Number 1 rule of Grey Cats is that you can't kill a member unless it was a task. Then I wish Justin and Jana order me to kill you. Sumimangot si Gia. Iba na nga lang ang kulitin mo. Pinapainit mo ang ulo ko. Akmang magsasalita pa sanang muli si Astro nang magsalita si Gia. Ayoko nang marinig ang boses mo. Baka masampal pa kita. Saad ni Gia at muli niyang nilagpasan si Astro. Nang makalayo, napahilot na lamang siya sa kanyang sentido. Hindi niya alam kung bakit, imbes na magalit sa kanyang binata, kinukulit pa siya nito. Napailing na lamang si Gia. Napaisip siya na, kaya siguro ginagawa yun ni Astro para mabaling ang atensyon niya rito. Mahina na lamang natawa si Gia. Alam niya sa sarili na hindi siya magpapatalo sa lalaki. Matagal niya nang hinahanap ang kuya niya. At ngayon na nagkaroon na siya ng pagkakataon para mahanap ito, hinding-hindi niya na ito pakakawalan. Samantala, nakalabing bumalik ng opisina si Astro. Hindi niya naman akalain na hard to get pa lang new member nila. Akala niya pa naman epekto ang charm niya rito. Pero siya lang naman na napahiya. Kanina pa ganyan ang tingin mo sa akin, Justin. Nakasimangot na sabi ni Astro. Si Justin at Jana ay pinsan niya. Pinaakto niya lamang ito bilang boss dahil gusto niya makalapit kay Gia. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit noong unang kita niya sa dalaga ay tumibok ng mabilis ang puso niya. Bukod pa roon, nagkaroon siya ng interes sa buhay nito. Kaya naman para mapalapit siya dito, ginawa niya ang hindi niya akalaing magagawa niya. Yun ay ang magpanggap na miyembro na lamang ng sariling organisasyon. Astro, you know we're not happy on. Hoy, happy kaya ako? Sabat naman ni Justin. Shut up! Inirapan ito ni Jana, saka muling tinignan si Astro. Hindi ako nasisihan sa ginagawa mo, Astro. Kapag nalaman ni tita na nagpapanggap ka bilang isang miyembro, lagot ka sa kanya. Ano ba kasing pumasok niya sa bulok mong kukote at ginawa mo yon? I already told you. Unfair naman kung instant assistant lang yan si Gia. Kailangan niya na ng challenge, meaning kailangan niya ng poging kalaban. Nakangising tugon ni Astro dito. Oo nga, saka ang cool kaya maging si Kuya Astro. Mag-uutos-utos ka lang sa paligid. Saad naman ni Jana sa kanyang kapatid. That is not my point. Pwede mo naman bigyan ng challenge ang babaeng yan bilang boss, di ba? Hindi ka lang nagpapanggap bilang member. Lumipat ka ba sa kwarto niya na dapat siya lang mag-isa?
Di gagalangin niya ako. Hindi niya ako lalapitan. She will treat me like a king. Ayoko nun. Sa kapag roommate ko siya, makikita ko siya araw-araw. Ano? Fine. Napabuntong hininga si Astro. Feeling ko na love at first sight ako sa kanya. Ano? Sabay na umuwang ang labi ng magkapatid na si Jana at Justin. Si Astro kasi ang tipong laro-laro lamang ang lahat. Pero hindi naman nila akalain na aamin ito bigla na na-inlove sa babaeng nag-apply bilang assistant nila. Ang ganda niya kasi, tapos ang cute niya, tapos yung mata niya, kapag nakatingin sa akin, feeling ko nakahiga ako sa ulap, yung Cloud9, kasi ang sarap sa pakiram. Oo na. Napapangiwing saad ni Justin, ang pangit mo ma-inlove. Napairap na lang si Astro, pero agad ding umiti. Kaya hayaan nyo na ako. Ang gawin nyo, hanapin nyo lahat ng information patungkol sa labidabs ko. Tapos ibigay niyo sa akin. Nakakahiya naman kasi na magtanong ko anong favorite flavor ng ice cream na gusto niya, di ba? Ewan ko sa'yo, nakakairita ka? Saad ni Justin sa kanya. Samantala, napatingin na lamang si Jana sa kapatid at napabuntong hininga. Siguro nga'y mas mabuti ng ganun ang boss nila kesa parang halimaw na walang sinasanto. Tinalikuran na lamang sila ni Astro nang may malaking ngisi sa labi. Samantala, sinusulat ni Gia ang mga plano niyang puntahan sa hideout. Ang hideout nila ay nasa ilalim ng lupa. Nagulat pa siya dahil hindi niya inaasahan yon. Ang tanging nagiging senyalis lamang na yun ng hideout ay ang isang maliit na kubo. Isa-isa niyang nilista ang mga silid na papasukan niya. Bawat silid kasi sa hideout ay may mga pangalan. Hello? Mabilis na naisara ni Gia ang kanyang notebook nang sumulpot sa kanyang harapan si Astro. Hindi niya man lang napansin na nakapasok na ito. Ano kailangan mo? Masungit na tanong ni Gia. Anong ginagawa mo? Tanong ni Astro pabalik. Nahiga ito sa kama ni Gia. Umalis ka nga dyan. Kakaayos ko lang yan eh. Ba't mo pa inaayos kung magugulo lang naman? Yung akin nga hinahayaan ko lang eh. Lumingon si Gia sa katabing kama sa kanapangiwi. Sobrang gulo nito at nakakalat pa ang mga damit sa ibabaw. Hindi naman ako dugyot tulad mo, no? Sambit ni Gia. Tumayo siya saka hinila ang paa ni Astro, ngunit masyadong mabigat ang lalaki. Just let me sleep. Doon ka matulog sa higaan mo? Wag sa kama ko. Alis! Pilit pang hinihila ni Gia ang paa ni Astro, ngunit nakinggulat na lamang ng dalaga nang hilahin ni Astro ang kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata niya nang mapaibabaw siya kay Astro. Sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa na naging dahilan upang saglit na hindi makahinga ang dalaga. Nagkatitigan silang dalawa. Pakiramdam ni Astro, biglang huminto ang kanyang mundo nang makitang malapit ang itsura ng dalaga. Malakas din ang tibok ng kanyang dibdib. Diyos mio naman, oh! Gulat na napaupo sa kama si Gia. Pakiramdam niya, agad pumunta sa pisngi niya lahat ng dugo niya sa katawan. Naupo na rin si Astro sa kama na namumula din ang buong muka habang nakatingin kay Jana na nakapamewang. Jana is not what you think. Hindi na natapos ni Gia ang sinasabi na magsalita si Jana. Shh! Alam ko ang nakita ko. Nakaibabaw ka sa kanya at bawal yun dito. Sino may sabing bawal? Agad na siniko ni Gia si Astro sa tagiliran. Lalong uminit ang mukha ni Gia. Malamang iisipin na ni Jana na may nangyayari talaga dahil sa sinabi ng binata. Ako ang may sabi. Nudity is not allowed in this room unless you two are in a relationship. Got it? Hindi naman kami magkarelasyon. Shut up! Huminga ng malalim si Jana ngunit napansin niya ang masamang tingin ni Astro at agad siyang namutla. I mean, pwede ka palang magsalita, Gia. Pekeng tumawa si Jana. Mula sa gilid ng mga mata ni Gia, napansin niya ang malawak na pagkakangiti ni Astro. Makaalis lang talaga si Jana, sasakalin niya ito.
Bakit ka pala pumunta dito? Tanong ni Gia. Istorbo. Muling siniko ni Gia si Astro. Hindi ba nito alam na maaari silang mamatay dalawa dahil sa ginagawa ng lalaki? Lagot talaga si Astro kay Gia pag alis ni Jana. Saka ano sinasabi nito istorbo? Istorbo sa pag-ibabaw niya? Tila lumala ang pamumulan ni Gia. Kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Dapat, nakatuon ang kanyang pansin sa misyon niya. Masyadong panira si Astro. Ibibigay ko na kasi ang first task niyo. Heto. Inabot ni Jana ang malaking papel kay Gia na naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa isang mafia leader na magkakaroon ng auction. You need to go there and kill that person. Nakawin mo ang mga bagay na dapat ipapa-auction niya bukas. Kaya dapat ngayong gabi, mapatay mo na siya. Patayin mo na rin na yung mga sumubok na makialam. Paano ako? Nagtatakang tanong ni Astro. Sinamaan niya ng tingin si Jana ngunit nag-peace sign lamang ang dalaga. Okay, ibibigay ko mamaya sa inyo ang mga bagay na yun. Kampanteng sagot ni Gia. Sa katunayan, kinakabahan talaga siya. Mag-isa lamang siyang susugod at alam niyang maraming tauhan ang mafia leader na ito. Great! Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Basta huwag ka lang umuwi na lagpas na 12:00 ng gabi. In that mission, you need to learn time management and obediency. Tumango si Gia. Napatingin siya sa kanyang relo. 4:00 pa lamang ng hapon. Hindi ko ba siya pwedeng samahan? Tanong ni Astro. Hindi pa nakakasagot si Jana nang sumagot si Gia. No need. Kaya ko to mag-isa. You should wait on your task instead. Pero, yun nga. Wait mo na lang si Justin na bigyan ka ng task. Good luck, girl. Tumingin si Jana kay Gia at kumindat pa bago maglakad palabas ng kwarto. Mabilis na tumayo si Gia sa kinuha ang isang bag. Naglalaman yun ng baril na pinadala pa sa kanya ni Becca. Ayaw mo ba sumama ako sa'yo? Tanong ni Astro na pinapanood siyang mag-assemble ng baril. Wag na, hintayin mo na lang yung task mo. Sagot ni Gia. Kinuha niya rin ang isa pang bag na punong-puno ng bala at mga patalim. Pinadala naman yun sa kanya ni Chad. Delikado yun. Mafia leader yun. Kaya baka hindi mo kayanin. Kunot noong saad ni Astro. Naiinis siya sa magkapatid na yon. Pero pinilit niya na lamang na maging kalmado. Nag-aalala siya para kay Gia. Sa pagkakataon na yon, hindi nagugustuhan ni Astro ang pakiramdam niya. Tuwing iniisip niya na makikipaglaban si Gia mag-isa, parang may bumabara sa kanyang dibdib. Ano akala mo sa akin, weak? Inis na sabi ni Gia. Nilingon niya si Astro. Alam mo kanina ka pa eh. Please know your boundaries. Naglalaban tayo para sa isang posisyon, Astro. Kung ginagawa mo to para mabaling ang atensyon ko doon, itigil mo na. Tandaan mo, I need that position. Madidiin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gia. Tinitigan niya pa ang binata sa mata. Napanguso naman si Astro. Nag-aalala lang naman talaga ako sa iyo eh. Napahinto si Gia nang narinig ang bulong ni Astro. Agad niyang ipiniling ang ulo at pilit na binabaliwala ang tila humaplos na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kahit maging sidekick mo lang ako, isama mo na ako, sige na. Tapos, ikaw ang papansin na magkapatid. Sa'yo mapupunta yung posisyon, wag na lang. Binalik ni Gia ang baril sa bag. Sinimulan niyang ayusin ang sarili. Balak niya kasing gamitin ang charm niya para mapalambot ang leader na yon. Kung pwede rin namang madaan sa usapan hanggat maaari, hindi muna siya magiging marahas. Sa'yo yun ikikredit lahat, promise. Napairap naman si Gia. Tinignan niya si Astro na nagmamakaawang nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa labi nito, saka napalunok. Naiinis na siya sa labi ng lalaki. Bakit ba kasi parang inaakit siya nito? Pretty please. Hindi makilala ni Astro ang sarili. Hindi naman siya ganun dati. Mukhang sa dalaga lang siya lumambot. Napabuntong hininga si Gia. Kahit papano,
kakailanganin niya rin ng tulong. Fine! Agad na sumilay ang ngiti sa binata. Pero ang gagawin mo lang, magbantay sa labas. Naiintindihan mo ba? Oo naman. Nakangising sabi ni Astro. Paano magiging masaya ang barilan kung nasa labas lamang siya? Pinaningkita ni Gia si Astro, ngunit inosente lamang siyang nginitian ng binata. Umiwas na lamang ng tingin si Gia, pero muli niyang tinignan mula sa gilid ng mata si Astro. Inaamin niya na may itsura talaga ang binata. Ang mata nito, ilong nito, ang labi nito, lahat sobrang perpekto. Mahinang sinampal ni Gia ang sarili. Focus, Gia. You're here for a mission, not for a boy. Bulong niya sa sarili. Bandang 6:00 na ng gabi na makarating sila sa bahay ng mafia leader na yon. Gumamit lamang sila ng kotse na pagmamay-ari ni Astro. Sa labas pa lang ng mansyon, marami ng tagabantay. Nagtago sila sa likod ng halamanan. Napalunok si Gia. Paano na lamang kung solo siyang sumugod? Sabay-sabay lang siya nitong babarilin at paniguradong buto na lang ang matitira sa kanya. Babaril na ba? Tinutok ni Astro ang baril pero agad niyang tinapik ang kamay nito. Wag muna. Kapag binaril mo ang isa, magiging dahilan yun para maging alerto ang mga kasama niya. Kailangan mawala sila ng hindi binabaril. Ibinaba ni Astro ang baril na hawak. E di paano pala? Watch me. Ngumisi si Gia. Binaba niya ang bag at baril na dala. Nanlaki ang mata ni Astro nang maghubad ng jacket ng dalaga at tanging sleeveless top lamang ang suot nito na pang itaas, kaya nandilim ang mukha ni Astro. Don't tell me you're going to seduce those guys. Bakit hindi? Papupuntahin ko sila rito sa pwestong to. Tapos, ikaw nang bahala na magpatahimik sa kanila habang pumapasok na ako sa loob. Kinuha ni Gia ang kanyang dagger at inilagay ito sa kanyang shorts. No. Nangunot ang noo ni Gia at napatingin kay Astro. Nagulat pa siya sa dilim ng itsura nito. Alangan namang makipagbarilan tayo sa kanila. Bukod sa maalerto ang paligid, pati sa loob, makakatunog din sa posibleng mangyari. Ano naman? You have me by your side. I can protect you. Just do not go out with those clothes. Napatitig si Gia kay Astro. Wala na ang mapaglarong ngiti nito. Napalunok siya sa kaumiwas ng tingin. Bakit ba nagagalit ang isang to sa pananamit niya? Para naman yun sa task niya. Astro, para kang tatay ko. Saglit lang naman. Lalong lumukot ang mukha ni Astro. Sige, ikaw na lang magsuot nito. Tapos ako magpapatahimik sa kanila. Kung ayaw mo ako lumabas na nakaganito. What? No way! Yun naman pala Kaya hayaan mo na ako. Inirapan ni Gia si Astro sa katumayo. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Kitang-kita ang cleavage ng dalaga sa suot nito at naiinis siya sa tuwing may isip na malayang makikita yon ng mga lalaki. Ang swerte naman nila. Akmang tatayo na si Gia nang hawakan ni Astro ang kanyang kamay at napabuntong hininga ito. Remove your clothes. Ha? Remove your clothes. Ako na ang susuot niyan. Kahit madilim ang paligid, ay halata ni Gia ang pamumula ni Astro. Agad niyang pinigilan ng tawa na nais kumawala. Sure ka? Oo nga, bilis na. Oh, talikod ka muna. Agad na tumalikod si Gia at mabilis niyang inalis ang kanyang suot na top. Saka sinuot nang mabilisan ang kanyang jacket. Kinalabit niya si Astro sa kabinigayang damit. Bihis na. Ikaw naman. Kinuha ni Astro ang damit at halos malaglag ang panga niya nang maghubad sa kanyang harapan ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod, ngunit huli na dahil nakita niya na ang katawan nito. Ang matigas na abs at matikas na dibdib, kaya napalunok si Gia. Agad niyang tinapik ang pisngi. Focus lang dapat, Gia. Aniya sa sarili. Okay na. Humarap si Gia kay Astro at mabilis niyang tinakpan ng bibig
upang pigilan ang tawa na nais kumawala. Dahil malaki ang katawan ni Astro, ay nagmukhambra ang kanyang top. "Stop laughing!" Namumulang sabi ni Astro. Ang sikip ng top sa kanya, pero mas pipiliin ni Astro na tiisin ito kesa makitang pinagpipiestahan ang katawan ni Gia. Kinuha ni Gia ang wig at isinuot ito kay Astro. Isa itong blonde wig. Nilagyan niya pa ng lipstick ang labi nito, kaya tuluyan ang napasimangot si Astro. Ayan, perfect. Mabuti na lang nagdala ko ng wig at lipstick. Napairap na lamang si Astro. Huwag kang sumimangot. Paano mo sila maaakit niyan? Ngumiti si Astro ng pilit. Napangiti naman si Gia. Ganyan. Muling sumimangot si Astro. Kundi niya lang talaga labis na gusto ang dalaga, hindi niya yun ginawa. Sige na, ako nang bahala dito. Huminga muna ng malalim si Astro bago lumabas mula sa halamanan. Agad niyang nakuha ang atensyon ng mga lalaki. Hi boys! Natatakot kasi ako eh. Pwede ba tulungan niyo ako? Mas pinatinis ni Astro ang boses. Gustong humalakak ni Gia ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka kasi mabuking pa sila. Sinuot niya ang damit ni Astro at nanuot ang amoy nito sa kanyang ilong. Sobrang bango. May gamit pa kasi ako rin sa halamanan eh. Tinuro ni Astro ang pwesto niya. Natatakot ako kasi madilim. Tinignan ng lalaki. Mula ulo hanggang paa si Astro. Kanina pa naiinis si Astro sa mga lalaking ito. Dahil kung makatingin ay parang hinuhubaran siya. Paano na lang pala kung si Gia ang nasa pwesto niya ngayon? Hindi niya kakayanin na makita ang dalaga na minamanyak ng tingin ng mga lalaki. Ganun ba? Gusto mo kunin namin? Sure. Pilit nang umiti si Astro. Isa-isang nagsipuntahan ng mga bantay sa gate sa pwesto ni Gia. Naalerto naman ang dalaga. Kinuha niya ang bat na daladala saka isa-isang hinampas sa mga lalaki na pumapasok sa halamanan. Lahat ng ito bumagsak sa lupa at walang malay. Napangisi na lamang si Gia sa kahinipan pa ang dulo ng bat. Paglingon niya ay nasa gilid niya na si Astro. See? Walang ingay, walang problema. Napairap na lamang ang lalaki sa kanya. Oo na, magpalit na tayo. Ayoko nga, magtiis ka dyan. Umawang ang labi ni Astro nang bitbitin ni Gia ang baril, saka tumakbo papasok ng mansyon. Nang matamaan ng ilaw ang dalaga, doon niya napansin na suot-suot nito ang kanyang damit. Wala na siyang nagawa kundi kunin ang kanyang baril at sundan si Gia. Pagpasok nila sa loob, laking gulat ni Gia nang sumalubong sa kanilang maraming lalaki. Mabilis na pinagbabaril ni Gia ang mga lalaki na humaharang sa kanya. Nakita niya sa pinakagitna, naroroon ang mga bagay na wari niya'y gagamitin para sa auction. Pagtingin ni Gia kay Astro, napasinghap siya. Ang bawat galaw ng lalaki ay swabe at tila ba sanay na. Kahit nakasuot ito ng maiksing top, ay mabilis pa rin itong nakikipagsuntukan sa mga lalaki na nakakasagupa niya. Bukod dito, ekspertong binabaril ni Astro ang mga lalaki. Tumingin si Astro kay Gia at nanlaki ang mata niya nang makita ang lalaki sa likuran nito. Bago pa man ito mahampas sa ulo si Gia, kinuha niya ang kutsilyo at pinalipad ito patungo sa lalaki. Pakiramdam ni Gia, bigla siyang namutla nang makita niya kung paano dumaan sa kanyang gilid ang kutsilyo. Paglingon niya, agad niyang nakita sa likuran ang isang lalaki at nakatarak doon ang kutsilyo. Weak. Isang mafia leader? Tapos yung armas, baseball bat? Nakangiwing sabi ni Astro. Inapakan nito sa noo ang lalaki. Ngayon lamang napansin ni Gia na naka-business suit pa ito. Napapitlag sa gulat si Gia nang pagbabarilin ni Astro ang muka ng lalaki. Napaawang na lamang ang bibig niya at hindi makapaniwala sa nakita. Hindi niya inaasahan na ganun kabrutal si Astro.
Pagtingin niya sa paligid ay puro na rin bangkay. Bangkay ng mga nakasagupan nila kanina. Kunin na natin yung mga gamit. Hindi na ako makahinga rito. Kinuha ni Astro ang mga sako sa kaisa-isang nilagay, ang mga mamahaling paintings, figurines at iba pang gamit dito. Halos 2 sako ang binuhat ni Astro palabas ng bahay. Nilagay niya ito sa compartment ng kotse. Pakiramdam ni Gia wala man lang siyang naitulong. Napansin naman ni Astro si Gia na tila tulala. Nilapitan niya ito at hinawakan ng pisngi. Don't worry, I'll credit this to you. Umiwas ng tingin si Gia. Wala naman ako naitulong eh. Meron kaya? I saw how you shot those guys. Asintado mo lahat. Saka yung plano mo kanina? That was one of a brilliant idea. Ngumuso si Gia upang mapigilan ang pagngisi. Gusto niyang irapan si Astro pero hindi niya magawa. Nambola ka pa, tara na nga. Nauna nang sumakay sa kotse si Gia. Tumingin siya sa bintana saka napangiti. Ramdam niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Ano bang ginawa ng lalaking yon? At bakit lumambot siya agad dito? Dapat, sinusungitan niya yun eh. Naramdaman ni Gia na sumakay na rin ng kotse si Astro. Nilingon niya pa ito sa kamahinang tumawa. Suot pa kasi nito ang wig at nakalipstick pa ang lalaki. Stop laughing, or I might kiss you. Saglit na lumingon si Astro. Natahimik naman sa isang tabi si Gia. Inirapan niya na lamang ang lalaki, saka tinuon na lamang ang pansin sa bintana. Samantala, panaka-naka ang tingin ni Astro kay Gia. Kahit sa ang anggulo, napakaganda, at kahit anong gawin nito, nagpapalakas talaga ng tibok ng puso niya ang itsura nito. Hinihiling niya na lamang na sana mahanap na nila Justin at Jana ang patungkol kay Gia. Gusto niya na kasi itong ligawan. Alam niyang mabilis pero ramdam ni Astro sa sarili na ayaw niya na itong pakawalan. Lumipas ang ilang araw at nagpatuloy ang pagiging madikit ni Astro kay Gia. Minsan, naiirita si Gia pero mas lumala mga kakaibang kilig na nararamdaman niya sa tuwing bumabanat o kaya nagpapapansin sa kanya si Astro. Hindi niya rin maintindihan sa sarili kung bakit sa kanya pa nagpapapansin ito. Marami namang babaeng magaganda sa organisasyon. Naiistorbo lang nito ang balak niya. Sinusubukan na rin ni Gia na maghanap ng mga impormasyon patungkol sa kapatid niyang si Gabriel Santiago. Ngunit kahit isa wala siyang nakita maliban na lamang sa kaalaman na dati itong miyembro dito. Noong nagtanong naman siya, matagal na raw kumalas ang kanyang kuya. Pinasukan niya na rin lahat ng silid, kahit bawal. Pero wala pa rin. Pakiramdam niya tuloy, sinasayang niya lamang ang kanyang oras. Sa kabilang banda, habang tumatagal, mas napapamahal si Astro kay Gia. Binalaan naman siya ng kanyang mga pinsan na sabihin ang totoo kay Gia ngunit hindi siya nakikinig. Ayaw niya kasing mag-ibang tingin sa kanya ng dalaga. Isang hapon, nakasimangot na pumunta si Astro sa opisina. Pinatawag kasi siya ni Justin. Naistorbo tuloy ang pagbe-baby time niya kay Gia sa garden. We have a big problem, Astro. Salubong sa kanya ni Justin. Siguraduhin mong big problem talaga yan ah. Istorbo ka sa aming dalawa ni Gia. Nagkatinginan si Justin at Jana. Astro, we've already found information about that girl. Really? Let me see. Sabik na kinuha ni Astro ang folder. Excited na siyang malaman kung ano bang favorite color ni Gia. O kaya naman pagkain. Para mapaglutuan niya ito. Ngunit, ang ngisi niya ay unti-unting naglaho nang mabasa ang papel na naglalaman ng impormasyon patungkol kay Gia. She is Gabriel's sister, Astro, our nemesis. Totoo ba to? Sigurado ba kayo dito? Malamig na tinignan ni Astro si Justin. Tumango naman ito. How did it happen? Walang kapatid si Gabriel. Napapitlag ang magkapatid nang itapon ni Astro ang folder. Meron! Siya ang long-lost sister ni Gabriel.
Noong mga panahon na napadpad sa bahay niya si Riel, siya ang mukhang bibig nito, di ba? Napayuko si Astro. Si Gabriel Santiago ay ang mortal niyang kaaway, hindi lamang sa organisasyon, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Si Gabriel ang ampon ng kanyang ina. Inampon nila ito noong 10 taong gulang pa lamang. Ngunit dahil sa kanya ipinamana ang organisasyon, mas namuo ang inggit kay Gabriel, kaya naglayas ito at bumuo ng organisasyon na kakalaban sa kanila. Hindi niya inaasahan na kapatid nito ang babaeng mahal niya. We need to use her as a bait. What? Walang alam si Gia sa pinaggagawa ng kapatid niya, Astro. Kaya naman tayo na mismo magpapalapit sa kanila. Ipapadala natin bilang espiya ng organisasyon si Gia at the same time. Diba? Bait na organisasyon natin? Kapag nagkalagayan sila ng loob ni Riel, doon natin sasabihin na kapatid niya si Gia. I know that he loves his sister. Magagamit natin si Gia. Then what's next? What's next? Tell me, Justin. Umigting ang panga ni Astro. Naninikip ang dibdib niya sa plano ng pinsan. We will kill both of them. Kumuyom ang kamao ni Astro. No, Justin. I love her. Pero ito na lang ang tanging paraan para mapabagsak at bigyan ng lesson niyang si Riel. He tortured us for years and we barely fight back. It is now for payback. By using my beloved as a bait, we have no choice. It is either we use her as a bait or I'll tell the truth and still use her as a bait. Choose, Astro. Napalunok naman siya. Kapag nalaman ni Gia ang totoo niyang pagkatao, siguradong lalayuan siya nito. Fine. Use her as a bait. But I'll come with her. You can't. Pupunta siya sa teritoryo ni Riel. Kahit sa malayo. Napapikit na lamang sa inis si Justin. Fine. Just stick to the plan. Make her the spy. Make her report what is the plan of Riel. Wait for them to realize their connection. Then tell them the truth. Use her a bait? Okay. Sige. Gamitin natin sa paraang gusto mo. Are we clear? Yes. Diretsahang sagot ng lalaki. Good. Huwag kang mag-alala. Susubukan pa rin natin na huwag siyang patayin. Pero in case napiliin niya ang kapatid niya, which is definitely obvious, we don't have a choice but to kill her as well. Tumalikod na lamang si Astro sa kadire-diretsong lumabas. Wala sa sariling nasuntok niya ang pinto na ikinagulat ni Justin at Jana sa loob ng opisina. Samantala, nakita naman ito ni Gia. Mabilis siyang dinaluhan ng dalaga. What happened to you? Imbis na sagutin, niyakap niya ito. I'm sorry. Tanging sambit ni Astro na ipinagtaka naman ni Gia. Pagkatapos ng insidenteng yon, pinatawag si Gia sa opisina. Ibinalita kay Gia ang magiging misyon niya. Ngunit napapansin ni Gia ang masasamang titig ni Astro kay Justin. Pilit niya na lamang binabaliwala yon. Ilang beses ding humingi ng tawad si Astro sa kanya sa hindi malamang dahilan. Iniisip niya na lang na baka nakonsensya na ito sa pamimikon sa kanya o kaya naman trip lang nito humingi ng tawad para pikunin siya ulit. Pero ramdam ni Gia na bawat paghingi ng tawad ni Astro ay parang may tinatagong laman nito. Ang tanging misyon lamang ni Gia ay maging espiya sa isang kalaban na organisasyon. Nang tanungin ni Gia kung kasama si Astro, iba raw ang misyon nito. Inaamin ni Gia na nakaramdam siya ng lungkot. Gayunpaman, nanumbalik sa isipan niya na lumalaban pa rin sila para sa pagiging assistant ng misteryosong boss ng Grey Cats. Doon na lang kumakapit ng pag-asa si Gia. Ang hindi niya na lang kasi nahahalughog na silid ay ang opisina ng boss. Lagi kasing nandoon si Justin at Jana. O kaya naman ay si Astro naman ang palaging nakaaligid sa kanya. Hinatid ni Astro si Gia sa isang napakalaking bahay. Ito raw
ang hideout nila. Kailangan niyang magpanggap bilang isang yaya ng lalaking nagngangalang Riel. Pagpasok niya pa lang, sinalubong na siya ng mga armadong lalaki. Tinitigan niya ang mga ito. Sanay naman na siya sa mga ganitong eksena, kaya hindi na siya natatakot sa mga ito. Padaanin niyo ako, bagong yaya ako. Matapang na sabi ni Gia. Nagkatinginan ng mga lalaki. Nasaan ang patunay? Saad ng isa. Agad pinakita ni Gia ang isang papel na naglalaman ng kanyang peking impormasyon. Hindi naman kasi talaga siya nag-apply dito. Pumunta lang siya dito na tila bagong yaya na tinanggap ng sekretarya ni Riel. Agad na pinadaan si Gia nang makumpirma ang impormasyon nito. Sobrang lawak at laki ng bahay. Pero mas malaki pa rin ang hideout ng Grey Cats kahit nasa ilalim ito ng lupa. Nabaling ang atensyon ni Gia sa isang lalaki na pababa ng grand staircase. Sa hindi malamang dahilan, ay lumukso bigla ang puso niya sa tuwa. At malamig na mata ng lalaki ang nakatitig sa kanya. Who are you? Sambit nito. Napakurap ng mga mata si Gia. Gia. Gia? Kumunot ang noo ni Riel. Yes po, Gia po. I see. What are you doing here, Gia? Naningkit pa ang mga mata ni Riel. Pilit niyang inoobserbahan ng dalaga. I'm a new maid po. Sagot ni Gia. Hindi niya alam kung ba't siya kinabahan sa malamig nitong titig. Okay then. Tinalikuran siya ni Riel, pero bago pa man ito maglakad palayo, nagsalita ito. You reminded me of someone, by the way. Saad ng lalaki sa kanaglakad palayo. Nagtatakang tinignan ni Gia ang likuran ni Riel. Na-curious tuloy siya kung sinong someone ang naalala nito sa kanya. Sa kabilang banda, nakasilip mula sa kotse si Astro. Muntik na siyang lumabas kanina noong hinarangan si Gia. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang makapasok ito. Ilang minuto pa, lumabas si Riel sa mansyon. Nag-igting ang panga ni Astro. Makita pa lang niya ang pagbumuka nito na iirita na siya. Kung hindi lang ito nagpalamon sa inggit, edi sana dalawa silang namumuno sa Grey Cats. Samantala, ilang araw nang namamalagi si Gia sa bahay ni Riel, pero hindi man lang siya nito napapansin. Medyo nawawala na rin ng pasensya si Gia dahil gusto niya nang bumalik sa hideout ng Grey Cats. Hindi dahil sa namimiss niya si Astro, kundi dahil mas nais niya doon. Napailing na lang si Gia. Hindi niya nga namimiss si Astro pero lagi niya nakikita ang pagbumuka nito sa isipan niya. Napanaginipan pa niya kagabi na nasa bintana ito at pinapanood siya. Nababaliw na nga siguro siya. Are you okay? Napapitlag sa gulat si Gia nang makita si Riel na nakatingin sa kanya. Nagwawalis kasi siya sa malaking mansyon. Yes, I'm okay. Sagot niya at nag-iwas ng tingin. You keep shaking your head. Are you sure you're okay? Oo nga, ayos lang ako. Nakasimangot na sabi ni Gia. Ngumisi si Riel. Hindi alam ni Gia kung bakit kinabahan siya sa ngising yon. Follow me. Tumalikod si Riel at naglakad palayo. Nag-aalangan naman na sumunod si Gia pero sumunod talaga siya. Dahil gusto niya ring malaman kung bakit siya nito tinawag. Pumunta sila sa isang silid sa second floor. Napapitlag sa gulat ng dalaga nang magsara ang pinto. Pagharap niya, nanlaki ang kanyang mata dahil nakatutok na ang baril sa kanyang noo. Napalunok siya. Seryoso siyang tinitigan ni Riel. Sa paligid ay punong-puno ng mga armas. Hindi ako tanga para hindi malaman ang totoo mong agenda, Gia. Pinaimbestigahan ko ang papel na binigay mo sa tauhan ko and that was fake. Napasinghap si Gia nang sampalin siya ni Riel. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kumurot sa kanyang dibdib. Pagtingin niya kay Riel, nagulat siya na makita ang batang Gabriel na nakangiti sa kanya. Napakurap siya pero si Riel na ang kanya nakita. Alam kong pinadala ka ni Astor dito para mag-espiya.
Kaso, mas matalino ako sa gagong yon. Astro? Hindi makapaniwalang tanong ni Gia. Ngumisi naman si Riel sa kanya. You didn't know? Mahinang tumawa si Riel. Si Astro ang boss ng Grey Cats. Ang Grey Cats Organization. You idiot! Hindi agad nakapagsalita si Gia. Gulat at tila ilang libong patalim ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Naalala niya yung unang araw niya sa organisasyon. Ang makahulugang titig ni Astro kay Justin. Ang pagsama ng tingin ni Astro dito. Ibig bang sabihin? Totoo nga na siya talaga ang boss? Bakit hindi nito sinabi sa kanya? Anong dahilan nito? Tinitigan niya si Riel. You're lying. Take a look by yourself. Binato ni Riel ang isang papel. Doon niya nakita ang pangalan ni Astro, ang mafia leader ng Grey Cats. Napasabunot sa buhok si Gia. Ibig sabihin, niloko siya ng lalaki. Hindi ko akalain na ginawa kang tanga ng kuya mo. Ano? Doon ang laki ang mata ni Gia. Grabe, hindi mo rin alam? Peking tumawa si Riel. Astro's your brother, Gia. Kaya pala nakilala kita. Remember, the day I told you that you reminded me of someone? Dahil pala ikaw ang kapatid ng mortal kong kaaway. Hindi yan totoo. Naikuyom ni Gia ang kamao. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Dapat matuwa siya. Dahil alam niya na kung sino ang kuya niya. Pero bakit sa lahat si Astro pa? Bakit sa lahat ng tao? Yun pa. Yung taong minamahal niya. Umiwas ng tingin si Riel nang makita kung paano umiyak si Gia. Humagulhol ang babae at hindi na nito napigilan ang pagsigaw ng malakas. Pakiramdam niya ay pinuputol sa dalawang puso niya. Sobrang sakit nito at hindi niya akalain na parang mamamatay siya sa sakit. Akmang lalapitan ni Riel si Gia nang umatras palayo ang dalaga. Mabilis itong tumakbo palabas ng mansyon. Hindi na niya pinansin pa ang ulan na nagsisimula ng pumatak. Kailangan niyang pumunta sa babaeng magpapagaan lamang ng kanyang loob. Ang kanyang tunay na kaibigan. Kinuha niya ang kanyang telepono sa katinawagan nito. Agad din naman itong sumagot. Becca, please help me. Humihikbing saad niya. Sa kabilang banda, paikot-ikot si Astro sa harapan ni Justin. Ilang araw magmula noong pinadala si Gia, binabantayan niya ito palagi. Pero nahuli siya kanina ni Riel. Nagsuntukan pa sila kaya may sugat siya sa labi. Ngunit hindi yun ang kinababahala ni Astro. Kinakabahan siya sa gagawin ni Riel. Alam na ni Riel ang totoo. Natatakot siya na baka sabihin ni Riel yun kay Gia. Napahinto lamang sa paglalakad si Astro nang pumasok sa silid ng mga magulang niya. Ano nangyari sa iyo, anak? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Ayan ba ang epekto sa iyo ng pagpapanggap as a normal member? Umawang ang labi ni Astro sa sinabi ng kanyang ama. Sinamaan niya ng tingin ng mga pinsan, ngunit nagpisayin lang ito sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi kami galit. In fact, we supported you. Minsan lang magmahal ang isang tao. Muli niyang sinamaan ng tingin ng mga pinsan. Pati ba naman yun sinabi ng mga ito? Where is the girl? Tanong ng ama niya. Napabuntong hininga si Astro. She's with Riel. What? Why? Riel is her brother. Nanlaki ang mata ng mag-asawa. Then you should fight for her. Baka ilayo niya ang magiging future-in-law ko sa'yo. Tama ang nanay mo. Puntahan mo na siya. Suportado ka naman namin, anak. Napangiti si Astro sa sinabi ng kanyang mga magulang. Tama ang mga ito. Agad niya itong niyakap. Kailangan niyang puntahan ang babaeng mahal niya. Kailangan niya nang aminin ang totoo dito. Pagdating ni Astro sa ibabaw ng lupa, laking gulat niya na makita doon si Gia.
Nangunot ang kanyang noo nang umangat ang tingin nito. Agad siyang kinabahan. Sa mata ni Gia, tila may alam na ito. Nilapitan niya ang dalaga. Gia, how dare you lie to me, Astro? Napayuko si Astro. Nag-igting ang panga niya at lalong lumalim ang galit niya kay Riel. Gia, I can explain. All this time, you were the boss of this organization. All this time, kasama ko lang pala yung boss ko. Alam mo ba yung nararamdaman ko ngayon? It's painful. Sobrang sakit. Napayuko si Astro. Bawat salitang binibigkas nito ay tila patalim sa kanyang dibdib. Pero ayos lang. Kasi naging kaibigan ko ang boss ko, di ba? Medyo pumiyok pa ang boses ni Gia. Pero alam mo ba, may mas malala pa pala. Nang iangat niya ang kanyang paningin, punong-puno ng luha ang pagmumukha nito. Gusto niya itong yakapin pero natatakot siyang itulak siya nito. Lumaki ako sa pamilyang sadista, Astro. Lumaki ako nang walang pakialamang nanay at tatay ko sa amin. Lumaki ako na tangi ang kuya ko lamang ang nag-aalaga sa akin. Akala ko wala nang mas malala pa dun eh. Pero nasangkot sa droga yung tatay ko. Namatay ang nanay ko dala ng stress at na-ambush kami sa bahay. Napatay ang papa ko habang nawala bigla yung kuya ko na tinago niya ako sa cabinet noon. Alam ko buhay siya, Astro. Sumali ako sa mga illegal na grupo kasi napag-alaman ko nasangkot din siya sa illegal. Napadpad ako sa Disciples, napadpad ako sa inyo, nalaman ko na dati siyang miyembro dito kaya naghanap ako ng paraan para magkaroon ng impormasyon patungkol sa kanya. Lahat inimbestigahan ko mag-isa pero wala ko nahanap. Ang tanging pag-asa ko lang maging assistant ng boss para mahalughog ko yung mga papeles sa opisina para mahanap ko si kuya tapos malalaman ko ikaw yung boss. Lumalaban ako sa labanan na wala namang kalaban. Tapos malalaman ko all this time ikaw pala yung kuya ko. Nag-angat ng tingin si Astro. Nangunot ang noo dahil sa sinabi ng dalaga. Kuya? Ano sinasabi mo? Okay lang sana yun eh. Pero alam mo ba yung masakit doon? Yung mahal ko, bilang lalaki yung kuya ko. Napasinghap si Astro. Umamin sa kanya si Gia pero bakit hindi niya magawang maging masaya? Siguro dahil akala nitong siya ang kuya niya. Hindi ako ang kuya mo, Gia. Magsisinungaling ka pa? Tama na, Astro, please. Listen to me. Nilapitan ni Astro si Gia sa kahinawakan na magkabilang balikat. Hindi ako ang kuya mo. Si Riel ang kuya mo. Ano naman bang kasinungalingan to? Ano naman bang sinasabi mo? Si Riel o Gabriel ang kuya mo, Gia. Noong mga oras na naipadala ka ron para maging espiya, alam namin na siya ang kuya mo. Actually, pinadala ka doon para maging bait kasi mortal naming kaaway ang kuya mo. Tinulak ni Gia si Astro. Anong tingin mo sa akin? Hayop? Kaya ginagawa mo akong pain, ha? No! Ang plano ko ay si Gabriel lang ang mamatay. Ang laki ng kasalanan niya sa akin, Gia. Nung nawala ang kuya mo sa inyo, sa amin siya napadpad. Inampo namin siya, inalagaan siya ng mga magulang ko na parang tunay na anak. Pero nung ipinasa na sa akin ng organisasyon, nainggit si Riel. Ayaw niya ng mga istang pinamana sa kanya ni mama at papa. Mas gusto niya ang organisasyong to. Pero hindi pwede. Dahil tanging kadugo lamang ang dapat magmana nito. Akala ko naiintindihan niyo yun pero hindi. Nagleyas siya. Hindi niya tinanggap ang mga pinamana sa kanya hanggang isang araw nalaman ko na lamang nakaaway na namin siya. Ni hindi ko nga alam na kapatid mo siya eh. At kaya ako nagpanggap na miyembro dahil mahal kita, Gia. Unang kita ko pa lang sa'yo mahal na kita. At ayoko mag-ibang tingin mo sa akin kaya ako nagpanggap. Sana naiintindihan mo ko. Napailing-iling na lamang si Gia sa katumakbo palayo. Imbis na habulin, nanatili na lamang siya sa pwesto niya. Napaluhod siya habang patuloy ang pagragasa ng luha sa kanyang mga mata.
Sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Samantala, huminto si Gia nang makarating sa kotse ni Becca. Agad siyang pumasok sa kaniyakap ng mahigpit ang kaibigan. Kumusta? Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko, Becca. Sabi ni Riel, si Astro ang kuya ko. Sabi ni Astro, si Riel ang kuya ko. Hindi ko na alam, mababaliw na yata ako. Sinabunutan ni Gia ang sarili na agad namang pinigilan ni Becca. Shh! Calm down! Kung ano sa tingin mo totoo yun ang paniwalaan mo. Sino ba sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Si Astro. Then believe him. Tumingin sa bintana si Gia. Hindi ko na alam, Becca. Gusto ko muna magpakalayo-layo. Are you sure? Me and Chad book a flight to Boracay. 1 week kami doon. We can go there. Paano si Chad? He will understand for sure. Tapos after 1 week, harapin mo na sila. Do not run away, okay? Huminga ng malalim si Gia. Okay. Thank you, Becca. Ngumiti si Becca sa kaibigan at muli itong niyakap. Siguro, mas mabuti pang magpakalayo-layo muna, kahit 1 linggo lang. Samantala, sinugod ni Astro si Riel sa bahay nito kinabukasan. Sumunod din ang mga magulang ni Astro at pinsan nito. Pagpasok nila, nakita niya ang lalaki na umiinom ng alak. Agad niya itong sinuntok na kinagulat ni Riel. Mabilis din namang gumanti si Riel sa kanya. How dare you punch me in my own house? How dare you lie to your sister like that? Natahimik si Riel. Unang kita niya palang kay Gia, alam niya ng kapatid niya ito. Lubos niyang pinagsisisihan na sinaktan niya ito, pero yun lang ang tanging paraan para mailigtas niya ang kapatid. Ayaw niyang madamay ang kapatid sa kanilang gulo. Kasi ayoko siyang maging pain para sa akin. Ano? Gagamitin niyo siya para matalo ako, ganun ba? Pwes, ayoko madamay siya, Astro. Idamay mo ng lahat, wag lang ang kapatid ko. Sa lahat ng pwedeng ipain, kapatid ko pa talaga? Sa tingin niyo, matatalo niyo ako dahil gagawin yung pain ng kapatid ko? Pwes, tanungin kita. Mahal mo ba talaga siya? Kasi kung mahal mo siya, hindi mo siya ilalagay sa sarili niyang kapahamakan. Paano kung hindi ko siya nakilala agad? There is a possibility that I might kill my own sister. Naikuyom ni Astro ang kamao. Tama si Riel. Nagpadala siya sa takot sa pangbablackmail ni Justin. You basically put my own sister in her own death the first time you made her as a bait. I love her. Nakayokong saad ni Astro. Ayoko siyang mawala sa akin kaya natakot ako nung sabihin ni Justin na sasabihin niya ang totoo kay Gia. Pero binabantayan ko naman siya lagi at sisiguraduhin ko na hindi mo siya mapapatay, but I guess mali pa rin talaga ako. Lumambot ang ekspresyon ng pamilya ni Astro sa nakita. Agad na nilapitan ni Justin si Astro. I'm sorry for letting her in this mess. I'm sorry, pinsan. It's fine. Umiwas ng tingin si Riel sa kahuminga ng malalim. At least she's safe. Akmang aalis na papalayo ang lalaki nang maramdaman ng yakap ng ina ni Astro sa kanyang likuran. Natigilan siya. Son, mahal na mahal ka namin kahit tinalikuran mo kami. And you will always be our bunso. Nakagat ni Riel ang ibabang labi. Sa kahinarap ang ina ni Astro na minsan niyang naging ina na rin. Ang tanging ina na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal ng isang nanay. Sorry, ma. Tuluyan nang bumigay si Riel. Tumingin si Riel sa tatay niya. Sorry pa. Sorry sa inyo. Sorry sa nagawa kong kasalanan. Nagpadala ako sa inggit na nararamdaman ko na dapat hindi ko nalang ginawa. It's fine, anak. Muling niyakap ng ina si Riel. Magbati na kayo ni Astro, please. Agad namang tumango si Riel kahit pabahagyang umiwas ng tingin kay Astro. Maya-maya pa, hindi na napigilan ni Riel na lumapit dito at yakapin
ang kanyang kaibigan na parang kapatid na rin. Kung hindi ka lang mahal ni Gia, hindi ako makikipagbati sa iyo eh. Riel, I just want you to know that I love your sister so much. Noong mga oras na yon, gumaan kahit papaano ang pakiramdam ni Astro. Tuluyan ang nagkabati ang kanilang pamilya. Sa hindi inaasahan na pangyayari, tanging si Gia lang pala ang magiging susi para maging maayos sila. Samantala, nakatingin si Gia sa malawak na karagatan. Ang isang linggo na dapat na pananatili niya sa Boracay ay naging buwan hanggang sa naging 1 taon. Noong pinilit na pinapauwi siya ni Becca, hindi siya pumayag. Hindi niya pa kayang harapin ang mga naiwan niyang problema sa Maynila. Bukod dito, mukhang hindi niya pa kayang harapin si Astro. Tila nahihiya siya. Ngunit aaminin niya sa kanyang sarili na nasasabik na siyang makita ito, pero sa tuwing pumapasok sa kanyang isipan ng pag-amin niya rito, nanunuot ang hiya sa kanyang sistema. Naalala ni Gia ang ginawang pag-amin din ni Astro. Nagulat siya na may konting kilig na naramdaman. Pero yung utak niya noon ay mas nangingibabaw ang isipin na kuya niya ito. Napabuntong hininga si Gia sa kaniyakap ang sarili. Sa pananatili niya sa Boracay, madalas siyang bisitahin ni Becca at Chad. Sa kabutihang palad, ginamit ni Chad ang koleksyon nito at nalaman niya nga ang katotohanan. Si Riel o Gabriel ang totoo nga niyang kapatid. Samantala, isang mafia leader naman si Astro. Kahit papaano, napanatag ang kanyang kalooban. Sa 1 taon niya sa Boracay, nagkaroon siya ng peace of mind pero alam niya sa sarili niyang may kulang. Gia? Tawag sa kanya ni Becca mula sa likuran. Nandito na naman ang kanyang kaibigan para bisitahin siya. Linggo-linggo bumibisita ito sa kanya. Hindi siya nilingon ni Gia. Bakit? When are you going home? Tanong nito. I don't know. Napabuntong hininga siya. Bumaling siya kay Becca na nasa harapan niya. You know that you can't stay here for so long. May naghihintay sa'yo doon. Hindi pa ako handang harapin sila Becca eh. Sa tingin mo ba napatawad mo na sila? Tanong ni Becca sa kanya. Aaminin niya na kahit papaano, nagkaroon ng galit sa dibdib niya. Pero napatawad niya na ito. Ilang linggo pa lamang nung umalis siya. Ganito nga ba talaga ang epekto ng pagmamahal? Silence means yes, Gia. Harapin mo na sila. Hinihintay ka na nila. Alam mo ba? Na natunto na ako ng kapatid mo? He asked me about you. He wanted to say sorry for what he did. He misses you, Gia. Gusto niya makasama ang nakababata niyang kapatid. Pero paano kung galit siya sa akin? He's not. Believe me, he has reasons kung ba't niya nagawa ang bagay na yun sa'yo, kung bakit kanya pinagtabuyan. Does it mean that he know I'm his sister? Tumango si Becca. Sandaling nag-iwas ng tingin si Gia. Gia, kapag di ka pa umuwi, siya ang pupunta dito. Well, anyway, in fact, nandito na pala siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Gia. Hindi pa man siya nakakapagsalita nang marinig niya ang boses ni Gabriel sa kanyang likuran. Hinarap niya ito at nagtamang paningin nilang dalawa. Sa gilid ni Gabriel, naroon si Chad at Astro. Can you give us a minute? Tanong ni Gabriel habang diretso pa rin ang tingin kay Gia. Ayoko nga. Sambit ni Astro. Sinamaan niya ng tingin ang kanyang kaibigan habang nakangusong hinila na lamang ito ni Chad at Becca. Nagulat si Gia nang yakapin siya ni Gabriel. Tuluyan ng tumulo ang luha niya na matagal niya nang pinipigilan. I'm sorry. Kuya. No. I should be the one who's saying sorry. Sorry, Gia. Sorry kung nasaktan kita. Nung unang araw na pumasok ka sa mansyon ko, alam kong ikaw ang kapatid ko.
Nagsinungaling ako na si Astro ang kuya mo kasi ayaw ko mapahamak ka. Ayoko madamay ka sa mapanganib kong mundo. Nung nalaman nila na ginagamit ka nilang pain para matalo ako, gumawa agad ako ng paraan para matakas ka. And that is why I came up to a plan that I should lie. Nagsinungaling ako para sa kaligtasan mo. Kahit sobrang sakit sa akin nung tumakbo ka palabas ng mansyon ko, kinaya ko yun. Di ko nga akalain na makikita ko muli ang kapatid ko matagal ko nang hinahanap. Nung bumalik kasi ako sa bahay natin noon, wala ka na sa pinagtataguan mo. Kung saan kita iniwan. Humingi lang naman ako ng tulong tapos nawala ka bigla. Sorry kuya. Sa takot ko umalis din ako eh. At nagpalaboy-laboy sa daan hanggang sa makilala ko si Becca. Pero ayos na ang lahat, Gia. Sinabi na sa akin ni Astro na kahit sinasabing pain ka nila, hindi ka niya hahayaang masaktan. Kaya palagi kong nahahalata na parang may nakapaligid sa'yo lagi. Napayo ko si Gia. Ibig sabihin totoo ang nakikita niya kapag nagbumulat siya ng mata sa tuwing gabi. Naroon nga lagi si Astro. Mahal na mahal kita, Gia. Kapatid kita eh. And I hope you can forgive me. Pinapatawad na kita, kuya. And believe me or not, masaya ako dahil nahanap na kita. Muling niyakap ni Gia ang kapatid at sobrang gaan na ng pakiramdam niya. Ako naman! Naputol ang pagyayakapan nila nang humarang sa gitna si Astro. Pagtingin niya sa gilid nito ay si Becca na napatampal na lang sa noo. Napasimangot naman si Gabriel. Can you just give me a freaking minute? Actually, almost 30 minutes na kayo dyan eh. Wala namang nagawa si Gabriel at binalingan niya na lang ng tingin si Gia. See you later, sis. Mag-usap muna kayo ng future brother-in-law ko. Kumindat sa kanya si Gabriel kaya naman namula ang pisngi niya. Pag-alis ni Gabriel, Chad at Becca, agad siyang niyakap ni Astro. I miss you. Agad niyang nakagat ang ibabang labi. I miss you too. Humiwalay sa yakap si Astro. Sorry. Please forgive me. I already forgave you, Astro. Mahal na mahal kita eh. To the point na hindi kita matiis. Iniwan mo nga ako eh. Sorry. Shh. It's fine. Ang importante ngayon kasama na kita. I love you so much, Gia. From the very first time I saw you. And I love you, Astro. Please, do not lie to me again. Tumangutango naman ang binata. There is no reason to lie to you anymore. Napangiti na lamang si Gia. Sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso. Napatingin si Gia sa labi ng binata at napalunok siya sa kaakmang iiwas ang tingin nang biglang hinawakan ni Astro ang kanyang baba. Naramdaman na lamang niya ang malambot na labi ng binata sa kanya at pakiramdam ni Gia ay may fireworks sa kanyang paligid. Naramdaman niya na lamang ang munting luha na kumuwala sa kanyang mata. Masaya na siya at alam niya sa sarili niya na napunan na ang tila hindi pagkakumpleto na nararamdaman niya ngayon. Napahiwalay lamang ang dalawa nang paghiwalayin silang dalawa ni Gabriel. Halos umusok ang ilong nito at masamang nakatingin kay Astro at Gia. Sino nagsabi sa inyo pwede kayong maghalikan? Napanguso na lamang si Gia. Akmang uupakan na ni Gabriel si Astro nang tumakbo ito. Napangiti siya habang pinapanood ang dalawa. You happy now? Tanong ni Becca. Tumango naman siya. Definitely happy. Pagkatapos ng nangyari sa Boracay, agad silang bumiyahe pabalik ng Maynila. Pagbalik nila, sinalubong sila ni Justin at Jana, pati na rin ang pamilya ni Astro. Humingi ng tawad si Justin na agad namang pinatawad ni Gia. Ayaw niya kasing nagkikimkim ng kahit anong sama ng loob. Gusto niya nang magbagong buhay kasama ang kuya niya at ang taong mahal niya. Pinakilala rin si Gia sa nanay at tatay ni Astro. Labis pa ang kaba ni Gia pero nagulat siya nang yakapin siya ng ina ng binata. Kahit papaano naibsan nito ang kabang nararamdaman niya. Lumibat na rin ng bahay si Gia. Tumira ito sa mansyon ng kuya niya.
Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya isa siyang prinsesa. Lagi siyang namamasyal at nakikipagkwentuhan sa kuya niya. Tila pinupunan nito ang mga sandali na hindi sila nagkasama noon. Hindi pa nga sila tumatagal na magkarelasyon ni Astro, agad na siya nitong niyaya sa pagpapakasal. Nung una, hindi pumapayag si Gia dahil parang ang bilis ng pangyayari. Gayon pa man, hindi pa rin niya natiis ang lalaki. Binigay niya ang matamis na oo noong mag-propose ito. Magmula nung araw na yon, mas itinuon ni Gia at Astro ang pansin sa pag-aayos ng kasal. Bawat detalye sa kasal nila, sila mismo ang nagplano. Kahit may pera naman ang kuya niya at si Astro para kumuha ng wedding planner, mas ninais pa rin ni Gia na siya ang magplano ng kanilang kasal. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kanilang pinakahihintay. Pagbukas pa lamang ng malaking pintuan ng simbahan, bumungad kay Gia ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga bisita ay mga tauhan lang naman ng kanyang kuya at kay Astro. Isama na rin ang konting kamag-anak na mapapangasawa niya. At sa pinakadulo ng aisle, naroon si Astro naghihintay sa kanya. Napangiti siya. Ito ang lalaking hindi niya inaasahan na magiging asawa niya. Handa ka na ba? Na magkaroon ng pamilya? Na magkaroon ng asawa? Tanong ni Gabriel sa kanya. Ito ang maghahatid sa kanya kay Astro. Naiiyak naman siyang tumango at bumaling sa kapatid. Pero kinakabahan ako, kuya. Don't be. Alam ko na aalagaan ka ni Astro. Alam ko na kaya kanyang protektahan. Kumapit si Gia sa braso ng kanyang kapatid habang tumutugtog ang saxophone version na Ikaw at Ako, ay naglalakad sila sa aisle patungo kay Astro. Napatingin siya sa paligid. Nagtama ang paningin nila ni Becca. Naalala niya noon kung paano ito naging suportado sa bawat desisyon niya. Ang tanging kaibigan na naging sandalan niya sa lahat ng kanyang naging problema. Ang kaibigan na naging one call away nung lugmok na lugmok siya. Walang iba kundi si Becca. Lumipat ang tingin ni Gia sa pamilya ni Astro. Nginitian siya nito at gumanti rin siya ng ngiti. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang naluluha ang kanyang kuya. Kahit matagal man sila nagkalayo, suportado pa rin siya nito. At di ito nagkulang sa pagpaparamdam sa kanya na mahal siya nito. Tinignan ni Gia si Astro. Nahuli pa niya ito nagpupunas ng luha. Napangiti siya. Ang lalaking mapapangasawa niya. Isang napakagwapong nilalang. Ito ang magiging kaagapay niya sa hirap at ginhawa. Sino mag-aakala na ang lalaking sinusungitan niya noon, magiging asawa niya ngayon? Akalain niya isa palang boss ang sinusungitan niya. Mahina na lamang siyang natawa. Nang makalapit sila kay Astro, inilahad ni Gia ang kamay sa harap nito. Hinarap niya ang kanyang kuya. Thank you, kuya. Humarap naman si Gabriel kay Astro at hinawakan ang balikat nito. Alagaan mo ang kapatid ko o mapapatay kita. I know. She's safe with me. Muling umiti si Gabriel bago ito pumunta sa upuan. Habang nagsisimula ang seremonya, nakatitig lamang sila sa isa't isa. Kapwa nakangiti at parehong naluluha. You look beautiful in white, Gia. Siyempre, alagang Astro eh. Napatingin sila sa pare nang tumikim ito. Napanguso na lamang si Astro samantalang mahinang napahagikik ang dalaga. Maya-maya pa binigyan na sila ng microphone at oras na para sa vows nila. Tinitigan ni Astro si Gia. Alam mo ba, nung una kitang nakita, nagulat ako nung biglang tumibok na mabilis ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung ba't sa'yo tumibok to eh. I never believe in love. Wala nga akong girlfriend eh. Dahil masyado akong committed sa trabaho. Pero nakita kita, binago mo lahat ng yon. Dahil sa'yo nagpanggap ako bilang isang miyembro para lang makalapit. Ganyan kita kamahal, Gia. Nung nagsinungaling ako sa'yo, grabe ang epekto nun sa puso ko. Lalo na nung malaman ko umalis ka. Sa katunayan, gustong-gusto na kitang sundan pero sabi sa akin ni Gabriel, wag muna.
that I should let you rest and give you peace. So I gave you that. Pero hindi na ako nakatiis kaya sinundan na kita. Because I miss you so damn much. Hindi ko nakakayanin kapag hindi kita nakita at nakasama sa tabi ko. And now we are officially getting married. Gia, rest assured that you are safe with me. Aalagaan kita. Poprotektahan ko kayo pati na rin ang magiging anak natin sa abot ng aking makakaya. Pangako, hinding-hindi ako magiging dahilan ng pag-iyak mo. Mahal na mahal kita, Gia. Malakas ang tibok ng puso ni Gia. Bawat salitang binibitiwan nito, tagos sa kanyang puso. No number of words can express how much I love you, Astro. And I promise that I will stay by your side forever. Always and forever. Ngumiti si Astro sa kahinawakan ng kamay ni Gia. Nilapat niya ito sa kanyang dibdib na hindi mapanatag sa pagtibok. I will always love you. Always and forever. You may now kiss the bride. Nang sabihin niyo ng pare, inalis ni Astro ang veil na tumatakip sa muka ng babae. Hinapit niya palapit si Gia at tinitigan ito sa mata. Ngumiti siya at kasabay ng paglapat ng kanilang labi, tila huminto ang paligid. Para sa kanilang dalawa, sila lamang ang naroon. Humiwalay sa halik si Gia at pinagdikit ang kanilang noo. Masaya na siya kasama si Astro. Masaya na siya sa buhay niya pagkatapos ng kasal na ito. Tinignan niya si Astro. Mahal na mahal kita. Ngumiti ng ubod ng tamis ang lalaki. Sa wakas asawa niya na si Astro. Mahal kita, Gia. Mas mahal kita. Marami man ang pagsubok na pinagdaanan ni Gia, sa kamay pa rin siya ni Astro babagsak. Sa kanyang karanasan, ay natutunan niya na ang pag-ibig ang siyang susi upang magpatawad at upang makapagbagong buhay. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.